Noong nasa grade 12 ako, si Luis Castro, isang mahirap na estudyanteng tinutulungan ni Isabela, Reyes, ay lumipat sa aming paaralan. Simple lang ang kanyang anyo, halatang probinsyano at medyo gasgasen. At tila alanganin ng bawat kilos. Ngunit sa kanyang mga mata, may nahihiyang pagtingin na itinatago para kay Isabela. Lahat sa paaralan ay pinagtatawanan siya sa kanyang tila imposibleng paghanga. Maingat pa nila akong pinaalalahanan. Miguel, kailangan mong mag-ingat kapag si Isabela ay nadikit kay Luis. Para siyang chewing gum na mahirap tanggalin. Nakakainis na may palaging nakabuntot sa kababata mo. Hindi ka ba natatakot na baka maaga siya? Baka isang araw, matalo ka kay Luis. Pagkatapos sabihin niyon nang nagpaalala sa akin. Marahil ay naisip niyang imposible ang sinabi niya kaya't dinagdagan pa. Pero imposible rin naman. Sino ba namang ipagpapalit ka para kay Luis? Maliban na lang kung baliw siya. Kami ni Isabela ay magkababata. Mula pagkabata, siya ay itinuturing na parang prinsesa ng lahat. Ako naman ay mabuting estudyante. Mula sa maayos na pamilya. At magaling din sa pag-aaral. Sa mata ng lahat, kami ni Isabela ang pinakabagay na pares. At si Luis, siya ay isang mahirap na estudyanteng tinutulungan ni Isabela. Galing sa isang malayong probinsya. May bilugang mukha na karaniwan. At buhok na tuyot dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, halos walang kapansin-pansing katangian. Siguro sa mga romance novel. Ito ang simula ng isang romantiko at inspiradong kwento. Ngunit, sa kasamaang palad, ito ay totoong buhay. Gayunpaman, hindi kailanman itinago ni Luis ang kanyang nararamdaman para kay Isabela. Sa unang araw niya sa aming paaralan, na may hitsurang probinsyano, damit na luma, at may bitbit pang dalawang malalaking bayong. Hindi talaga siya bagay sa aming eskwelahan. At marami ang napatingin sa kanya. Lalo na nang dalhin niya ang dalawang malalaking bayong na ito sa harap ni Isabela. Nang buksan niya ito, nalaman kong puno pala ito ng mga produktong bukid, itlog ng manok, mani, mais, pakwan, at mansanas. Tumingala siya at ngumiti kay Isabela. Ang tingin niya kay Isabela ay parang nakatingin sa isang diyosa. Puno ng paggalang. Sabi niya, Isabela, ito ang mga pinadala ng mga magulang ko para sa iyo. Galing mismo sa aming taniman. Sariwang-sariwa, sabi ni nanay. Ang mga ani daw sa syudad ay puro kemikal. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa mga nakaraang taon. Ang mga salitang ito, parang batong inihagis sa tubig, ay lumikha ng maraming alon. Bukod sa mga produktong bukid, nariyan din ang sinabi ni Luis tungkol sa pag-aalaga sa kanya ni Isabela sa loob ng maraming taon. Ang mga malabong salitang ito ay talagang nagbibigay ng iba't ibang interpretasyon. Ang mga mata ng lahat ay napapanta sa kanilang dalawa, at ang mga tainga ay nakikinig. Pagkatapos nito, lahat ng nagpayo sa akin na mag-ingat kay Luis ay marahil nagsimulang maghinala sa kanya mula sa sandaling iyon. Iniisip nilang may masamang balak si Luis, na para siyang isang mapagpanggap, kahit hindi sila naniniwalang maaagaw ni Luis si Isabela mula sa akin. Masigasig pa rin nila akong pinaalalahanan. Masyado kang mabait, wala kang pag-iingat sa iba. Huwag mong kawan si Luis. Ang mga taong ganyan, kapag naging masama, hindi mo maiisip. Sabi ko sa iyo, hindi takot sa magnanakaw, kundi takot sa pagnanasa ng magnanakaw. Sa bawat pagkakataon, ngumingiti lang ako at tumatango. Tinatanggap ang kanilang mabuting paalala. Noong araw na iyon, marahil ay hindi rin inaasahan ni Isabela na ganito kalaki ang paraan ni Luis ng pagpapakita ng pasasalamat. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa bayong sa harap ni Luis patungo sa mukha nito, na may malamig at alang-inang ekspresyon. Magalang siyang tumanggi. Hindi na kailangan. Hindi ako kumakain ng mga ganyan. Pagkatapos ay hindi na niya tiningnan si Luis. Lumingon lang siya sa akin at sinabing, Miguel, tara na. Pagkalakad ng ilang hakbang sa tabi ni Isabela, lumingon ako. Nakayuko si Luis, nakatingin sa dalawang bayong na tinanggihan sa harap niya. Hindi ko makita ang kanyang ekspresyon. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng mahabang sandali, pinilit niyang buhatin ang dalawang tinanggihang bayong. At nahihirapang lumingon para maglakad pasulong. Napapaligiran siya ng mga tao. Ngunit walang lumapit para tulungan siya. Ang tingin ng lahat sa kanya ay may halong pagtataka at pagkamuhi na maingat na ikinukubli. Masyado siyang naiiba sa lahat.
Hindi ko alam kung bakit. Pero habang pinagmamasdan ko ang kanyang nahihirapang likod, bigla kong naramdaman na medyo kaawa-awa siya. Ang pagtanggi ni Isabela ay hindi nagpahina ng loob ni Luis. Pagkatapos noon, tuwing umaga, naglalagay si Luis sa mesa ni Isabela ng isang espesyal na kakanin na matagal pinipilahan sa labas ng gate ng paaralan. At isang baso ng soy milk. Ang kakanin na iyon ay sikretong recipe ng tindera. Ang mga matatandang nakatira sa malapit na subdivision ay pumipila roon. At maaga pa lang ay ubos na. Kaya kailangang gumising ng napakaaga para pumila. Nakakaantig ang ganitong pagmamahal. Ngunit, sa kasamaang palad, ang pamilya ko at ni Isabela ay may sariling mga farm. Ang aming 3 beses na pagkain araw-araw. Lahat ng sangkap ay organic. At pinaplano ng isang lisensyadong nutritionist. Noong una, sinubukan pa ni Isabela na kausapin si Luis. Nilapitan niya si Luis na kumakain ng mais na dala mula sa kanila para makatipid. At marahang sinabi, huwag mo nang gawin ang mga ito. Hindi ko talaga kailangan. Nanlaki ang mga mata ni Luis. Malambing na tumingin kay Isabela. At walang tigil na tumango. Ngunit kinabukasan, may almusal pa ring lumitaw sa mesa ni Isabela. Kalaunan, sumuko na si Isabela. Ibinigay niya ang mga almusal na ito sa kaklase sa harap niya. At walang pakialam na sinabi, hayaan mo na siya. Marahil dahil dito, parami ng parami ang mga tao sa paaralan na naiinis kay Luis. May nagsasabing nagpapasalamat lang si Luis. May nang-iinis na nagsasabing ang tingin ni Luis kay Isabela ay parang si Romeo na tinamaan ng pana ni Cupido. Kitang-kita na ang lahat ng nasa isip. Nagtawanan ng lahat. Lumipat ang usapan sa kung gaano kalakas ang loob niya na ikumpara si Isabela sa isang karakter sa lumang kwento. Kung si Isabela ay ganoon, abay si Miguel ang naging katriangulo. Ang campus heartthrob, naging biktima. Masyadong katawa-tawa. Hindi ba? Si Luis ang dapat na nasa ganoong posisyon. At iba pang katulad na biro. Ang pagbabago sa kwento ay nangyari sa 3 linggo pagkatapos ng pasukan. Sa 3 linggo, mayroon kaming sanaysay na isusulat. Ang paksa ay tungkol sa taong may pinakamalaking impluwensya sa buhay namin. O sa aming paglaki, marami ang sumulat tungkol kay Stephen Hawking, kay Jose Rizal, kay Elon Musk, lahat tungkol sa mga sikat na tao. Si Luis ay sumulat tungkol kay Isabela. Napakaganda ng kanyang pagsusulat, napakatotoo at puno ng damdamin. Isinulat niya sa sanaysay ang kalagayan ng mga estudyante sa malalayong probinsya tulad nila. Ang tulong pinansyal ni Isabela sa kanya. At ang pagbabagong dinala ni Isabela sa kanyang buhay. Sinabi niyang kung wala ang tulong ni Isabela, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral. Sa huli, nagpasalamat siya kay Isabela. Isinulat kung gaano siya nagsikap para lang makaharap ang taong nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang tagapagligtas na ito, para madala ang 2 bayong na kinasusuklaman ng iba sa harap niya. Sa huling talata, isinulat niya, Isabela, marahil hindi mo alam kung gaano kahaba ang nilakbay ko. Kung gaano karaming hirap ang tiniis ko, para lang makarating sa harap mo. Lahat tayo ay may idolo na hinahangaan at iginagalang. Ngunit ikaw ang bayaning nagpabago ng buhay ko. Ikaw ang aking bayani. Ang sanaysay na ito ay nagdulot ng maraming talakayan sa mga guro tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga mahihirap na estudyante sa probinsya. Ang mga batang lumalabas sa kabundukan. At ang mga estudyante sa modernong paaralan. Ang pagpapaunlad ng dekalidad na edukasyon. At marami pang ibang punto ng propaganda. Nalaman namin ang tungkol sa sanaysay na ito sa isang pagpupulong ng buong paaralan. Guro at estudyante, noong Lunes ng 3 linggo. Pinabasa ng guro kay Luis ang kanyang sanaysay. Kitang-kita na sobrang kaba niya. Nauutal at hindi dirdiretso ang basa. Ngunit nang basahin niya ang huling bahagi, ang kanyang mga mata ay puno ng pigil na emosyon. At mula sa makapal na tao, eksaktong napunta ang tingin niya kay Isabela na nakatayo sa tabi ko. Sabi niya, Isabela, ikaw ang aking bayani. Nakita kong nanigas ang katawan ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Luis sa entablado. Tanging ang tagiliran lang ni Isabela ang nakikita ko. Hindi ko makita ang emosyon sa kanyang mga mata. Kung naantig ba si Isabela ng sanaysay na ito? Hindi ko alam. Ngunit naantig nito ang ilang tao na dati galit kay Luis. Naiyak ako habang nakikinig. Ako rin. Kahit mukha siyang tahimik at medyo may kalkulasyon.
Nakakaantig talaga. Kung hindi siya tinulungan ni Isabela, kawawa rin naman talaga siya. Sa ganitong sitwasyon, normal lang na mahalin ang taong nagligtas sa iyo, di ba? Parang masyado tayong naging mahigpit sa kanya. Nagsimula na nga akong umasa na sana makuha niya si Isabela. Kahit hindi etikal, nasa kay Miguel na ang lahat. Maganda ang pamilya niya, guwapo, magaling sa pag-aaral, maganda ang mga koneksyon. Si Luis, si Isabela lang ang meron siya. Ito ay isang fairy tale tungkol sa kaligtasan. Salamat kung salamat lang. Ang sanaysay niyang ito ay halatang isang pampublikong love letter. Alam naman ng lahat ang relasyon ni na Miguel at Isabela. Kahit mahirap si Luis, ang kanyang kalkulasyon at mapagpanggap na pamamaraan ay hindi biro. Kalmado akong dumaan sa tabi ng mga bulong-bulungang ito. Tumayo kasama nila habang nakikinig kay Luis na ngumingiti sa akin. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti sa akin. Maliban kung nasa harap ni Isabela, palagi siyang tahimik at hindi palakibo sa harap ng kahit sino. Sa totoo lang, hindi ko talaga kinaiinisan si Luis. Ang tahimik na binatang ito ay mayroong katatagan sa kanyang pagkatao. Kahit na ang katatagang ito ay nakaka-offend sa akin. Hinahangaan ko pa rin siya sa pagkakaroon ng malinaw na layunin at walang tigil na pagsisikap para makamit ito. Hindi ko kinaiinisan ang mga taong nagsisikap para sa buhay at mga layunin. Tumingin siya sa akin, na para bang nagpapaalala, bawat salita ay sinasabi sa akin. Hindi sila nagkakamali sa akin. Talagang hindi malinis ang aking motibo. Huminto siya sandali, at nagpatuloy. Nandito ako para kay Isabela. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Ngumiti ako, walang emosyon. Malumanay lang na nagtanong sa kanya na may halong panghihinayang. Akala ko nandito ka para mag-aral. Ito ang aming unang komprontasyon. Hindi ko sinabi kay Isabela ang tungkol sa maliit na pag-uusap namin ni Luis. Para sa akin, isa lang itong maliit na bagay na hindi mahalaga. Ang unang pagkakataon na talagang napansin ko si Luis ay hindi nagtagal pagkatapos noon. Isang tanghali, ang pamilya ko ay may panauhin kaya hindi kami umuwi ni Isabela at nanatili sa paaralan. Pagkatapos naming kumain ni Isabela at bumalik sa silid-aralan, nakita naming sa malawak na silid-aralan ay si Luis lang ang mag-isa. Nakaupo siyang malungkot sa kanyang upuan. Nakayukyok sa mesa at hawak ang tiyan. Marahil ay masama ang pakiramdam. Narinig niya ang ingay at tumingala. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Isabela patungo sa aking mukha. Pagkatapos ay ngumuso at yumuko. Sinundan ni Isabela ang tingin ko. Bahagyang kumunat ang noo. Ngunit wala siyang sinabi. Sinabi lang sa akin. Lalabas lang ako sandali. Pagkaalis niya, tumayo ako roon na nakakunot ang noo. At muling tiningnan si Luis. Ayos ka lang. Tumingala siya. Kitang-kita na ayaw niya akong pansinin. Ngunit sa harap ng pag-aalala, medyo bastos kung hindi sisigot. Kaya umiling lang siya sa akin. Nag-alinlangan ako sandali. Hayaan na lang. Pagbalik ni Isabela, may dala siyang 2 baso ng milk tea at isang kahon ng cake. Hindi ako mahilig sa matatamis. Ibinigay sa akin ni Isabela ang isang baso ng milk tea. Pagkatapos ay dinala ang natitirang milk tea at ang kahon ng cake kay Luis at inilagay sa kanyang mesa. Walang masyadong tao sa silid-aralan kaya malinaw na naririnig ang boses. Narinig kong sinabi ni Isabela kay Luis, sa susunod, huwag ka nang magtipid para ibili ako ng almusal. Kumain ka ng mas marami. Tumingala si Luis kay Isabela. Nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang ekspresyon. Ngunit wala siyang sinabi. Tanging mga mata lang niya ang namumuo ang luha. Ganoon lang siyang nakatingin kay Isabela. Parang isang taong naglakbay ng milya-milya at nasa kalahati pa lang. O parang isang taong mamamatay na sa uhaw sa disyerto na nakakita ng oasis na abot kamay. Ang tinging ito ay nagpatigil kay Isabela. At pagkatapos ay ipinaliwanag niya. Anong tinitingin-tingin mo? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ayoko lang na dahil sa pagtitipid mo para ibili ako ng almusal ay magkasakit ka pa. Ang tingin at ekspresyon ni Isabela ay parehong napakaprangka. Ang tingin ni Luis sa kanya ay mabilis na naging bigo at malungkot. Pagkatapos ay mabilis siyang ngumiti sa kanya at sinabing, "Salamat, Isabela." Magalang na tumango si Isabela sa kanya. Pagkatapos ay bumalik sa tabi ko at nagtanong, "Saan mo gustong pumunta ngayong linggo?" Tiningnan ko si Isabela. Naniniwala akong ang pag-aalala ni Isabela kay Luis ay nagmumula lang sa pagtutulungan ng magkakaklase. Marahil dahil sa kanyang kinalakhang pamilya.
At siya ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Reyes. Mula pagkabata, hindi mabilang na tao ang sumuyo sa kanya. Ito ang humubog sa kanyang pagiging mailap at malamig sa mga tagalabas. Ngunit kahit ano paman, sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay napakabait. Nag-isip ako sandali at sinagot siya. Manood tayo ng palabas ng stand-up comedian na pareho nating gusto. Ngumiti si Isabela sa akin. At sinabing, sige, bibili ako ng tiket. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko. Ang init mula sa kanyang palad ay damaloy. Ngumiti siya sa akin ng malambing. Ngumiti rin ako sa kanya. Nagsimula ng bumigat ang pag-aaral sa grade 11. Ang love triangle sa pagitan namin ni Isabela at Luis ay unti-unting hamupa. Parang isang dula sa entablado, na ang kasukdulan ay nasa simula pa lang. Pagkatapos noon, bawat minuto ng kwento ay hindi na makamit ang sunod-sunod na kasukdulan na inaasahan ng manunood. Ang mga manunood ay natural na nawalan ng interes. Ang malaking dula na ito ay muling nagkaroon ng ingay nang may makapulot ng kwaderno ni Luis. Binuksan ng taong iyon ang kwaderno at nakitang puno ito ng 3 salita, Isabela Reyes. Ang cake na binili ni Isabela para sa kanya noong araw na iyon. Pagkatapos kainin, kinuha niya ang balot nito at maingat na itinago sa kwaderno. Kahit araw-araw na sumusunod si Luis sa amin ni Isabela. Kahit hindi niya kailanman sinabing gusto niya si Isabela. Ang kanyang lihim na pagtingin ay alam na ng lahat. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ang mga lihim na ito ay lantad sa harap ng lahat. Walang may tatago. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang isulat ni Luis ang kanyang sanaysay. Ang mga tao ay malilimutin. Nakalimutan na nila ang sanaysay na ito, na minsan ay nagbigay sa kanila ng damdamin. At muli nilang sinimulang tuyain si Luis sa kanyang pangarap na pag-ibig. Sinasabi nilang si Luis ay isang palakang nangangarap ng buwan. Nang malaman namin ni Isabela ang tungkol dito, ang kwaderno ni Luis na puno ng pangalan ni Isabela ay naipasa na sa kung saan-saan. May nagtanong pa mismo sa harap ni Luis kay Isabela, Miss Reyes. Ano ang pakiramdam na may isang pangit na sisiw na lihim na humahanga sa iyo? Hindi ka ba nandidiri? May nagtanong din sa akin. Araw-araw siyang nagpapanggap na inosente. Paikot-ikot sa inyo ni Isabela. Pero sa loob-loob niya, hindi natin alam kung ano ang binabalak. Hindi ka ba nandidiri? Ang mga salitang ito ay talagang nakakainis. Sa labas ay tila kumakampi sa akin para sabihin ang totoo. Pero sa katunayan, gusto lang nilang palakihin ang gulo. Gusto lang manood ng eksena. Ngumiti ako sa taong nagtanong sa akin nito. Walang sinabi. Naintindihan din ng mga taong iyon at nanahimik. Kahit ano pa ang nararamdaman ko. Hindi ito dapat pakialaman ng mga walang kaugnayan. Si Isabela rin ay ginagawa ang lahat para protektahan ang amor proprio ng isang binatilyo at ang kanyang pangarap. Walang pakialam siyang tumingin sa nagtatanong. Unti-unting nanlamig ang kanyang mukha. At sinabing kung hindi marunong magsalita, ang bibig ay maaaring i-donate sa nangangailangan. Mula noon, wala nang istorbo sa amin tungkol dito. Gayunpaman, kinabukasan, maagang dumating si Isabela sa klase. Nang ilagay ni Luis ang almusal sa kanyang mesa, tiningnan siya ni Isabela. Medyo malumanay ang tono. Pwede ka bang sumama sa akin sa labas sandali? Natigilan si Luis. Tiningnan ako. Hindi ako umimik. Pagkatapos ay sumunod siya kay Isabela palabas. Walang nakakaalam kung ano ang pinag-usapan nila. Pero pagbalik nila, namumula ang mga mata ni Luis. Mula noon, hindi na siya lumitaw sa tabi namin ni Isabela. Hindi ko tinanong si Isabela kung ano ang sinabi niya kay Luis. Ito ang pagkakaunawaan namin ni Isabela. Isa pa, tungkol ito sa privacy ng ibang binatilyo kaya hindi ko na inusisa pa. Pagkatapos lang ng college entrance exam ko nalaman ang nilalaman ng pag-uusap na iyon. Ito marahil ang huling pagkikita namin ni Luis noong kabataan namin. Malaki na talaga ang ipinagbago niya kumpara noong una ko siyang makilala. Hindi na tuyot ang buhok niya. Mukhang sapat na sa nutrisyon. At mayroon na siyang dagdag na kapanatagan at kapanahunan. Dala niya ang kanyang college admission notice nang hanapin niya ako. Nagtanong kung pwede ko siyang tulungan sa isang bagay. Umaasa siyang may parating ko kay Isabela na nakapasa siya sa kolehiyo. Isang magandang unibersidad. Kumpara sa orihinal niyang kapalaran na maghakot ng ladrilyo sa edad na 16, ito ay maituturing ng isang milagrosong pagbabago ng kapalaran. Taos puso ko siyang binati. Pagkatapos ay nagtanong,
Bakit hindi mo sabihin sa kanya mismo? Ngumiti si Luis. Nakita ko sa kanyang mga mata ang panunuya sa sarili. Sinabi sa akin ni Isabela noong araw na iyon na sana huwag ko na kayong istorbohin. Sabi niya. Tiningnan ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero inimbitahan ko siyang kumain ng steak. Noong una kong dalhin si Luis sa restaurant. Marahil ay inisip niyang gusto ko siyang hiyain. Alam naman naming pareho na hindi pa siya nakakatapak sa mga ganitong lugar. Para bang nakikipagmatigasan sa akin. Tahimik siyang umupo sa tapat ko. Ginagaya ang paraan ko ng paghawak ng kubyertos. Ngunit ang kanyang kutsilyo ay kumuskas sa plato at lumikha ng nakakabinging ingay. Kinuha ko ang kutsilyo at tinidor mula sa kanyang kamay. Tinuruan siya kung paano maghiwa ng steak. Tumingala ako sa ilalim ng kanyang nagtatakang tingin. Malumanay na ngumiti sa kanya. Ito marahil ay iba sa inaasahan niyang hihiyin ko siya. Binabati kita sa iyong bagong buhay. Ang pagkain na ito ay regalo ko sa iyo. Si Isabela ang nagbigay sa iyo ng bagong buhay. Gusto ko ring mag-alay ng maliit na regalo para sa iyong bagong buhay. Sabi ko sa kanya, sa proseso ng iyong paglaki. Siguradong walang nagturo sa iyo ng mga bagay na ito. Pagdating sa kolehiyo, maraming social etiquette sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ituturo ko sa iyo kung paano makisalamuha sa tao. Irerekomenda ko sa iyong magbasa ng ilang libro tungkol sa social etiquette. Imumungkahi kong sa pamamagitan ng maraming pagbabasa o paggamit ng telepono para matuto sa sarili. Madagdagan ang bagong kaalaman tungkol sa mundong ito sa pinakamababang gastos. Ang mga bagay na ito, kumpara sa kaalaman sa libro tulad ng matematika at kimika, ay talagang makakatulong sa iyong mabilis na mapalawak ang iyong social network. At baguhin ang iyong sarili. Dahil ang pag-aaral ng kaalaman sa libro, sa esensya, ay para pa rin sa walang tigil na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Karaniwang nakikita muna ng mga tao ang halaga sa iyo bago sila magpasya kung gaano kalalim ang pakikipag-ugnayan sa iyo. Kahit na lahat ay nagnanais ng dalisay at simpleng relasyon, hindi may kakaila na ang pagbibigay halaga sa damit bago sa tao ay karaniwang sakit ng karamihan. Ituring mo itong pagbati ko sa iyong pagpasok sa bagong buhay. Sa huli, ngumiti ako at sinabi sa kanya, binabati kita sa iyong bagong buhay. Seryoso siyang nakinig. Sa puntong ito, tumingala siya at tiningnan ako. Napakakomplikado ng kanyang ekspresyon. Nang akalain kong magpapasalamat na siya. Bigla siyang nagsalita, sa tingin mo ba napakabuti mo? Mabilis na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niyang tumulo ito. Matatag lang siyang nakatingin sa akin. Alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ni Isabela noong araw na dinala niya ako sa labas? Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Sinabi sa akin ni Isabela na nagkataon lang na tinulungan niya ang isang mahirap na estudyante para makapag-aral. Ang taong ito ay maaaring si Juan. Si Pedro. Nagkataon lang na ako si Luis. Sinabi niya sa akin na huwag kong ituring itong isang fairy tale ng kaligtasan. Huwag kong ilagay ang mga hindi dapat na isipin sa kanya. Sinabi niyang pasensya na siya. Magpakailanman ay ikaw lang ang gusto niya. Wala man lang akong karapatang mangarap na lihim siyang mahalin. Lumipat ang tingin niya sa akin. Medyo kahabag-habag ang kanyang ekspresyon. Ngayon, naglaan ka ng oras para imbitahan akong kumain. Tinuruan mo pa ako ng mga bagay na ito. Tapos ganito ang reaksyon ko. Siguro iniisip mong hindi ako marunong tumano ng utang na loob. Hindi ba? Bahagya akong kumunat ang noo. Nagpatuloy siya. Pero paano kita pasasalamatan? Ang regalo mong ito ngayon, sa mata ko, ay isang mayaman lang na nagbibigay ng limos mula sa itaas. Hindi mo ako kailanman pinansin. Dahil alam mong hindi ako karapat-dapat. Hindi mo rin ako kailanman tinawanan sa aking lihim na pagtingin. Hindi mo ako kailanman ininsulto. Dahil alam mong kami ni Isabela ay hindi talaga taga-isang mundo. Kaya mabait ka at handang sabihin sa akin ang mga bagay na ito. Pero mas gugustuhin ko pang isa kang masamang tao. Mayabang. At mapagmataas. Alam kong maraming tumatawa. Na hindi ko alam ang aking lugar. Na iniisip nilang hindi ako marunong tumano ng utang na loob. Pero ano ba ang mali ko? Desperado lang ako at baliw sa pag-ibig. Lihim na minamahal ang isang taong hinding-hindi ako magiging karapat-dapat. Naiintindihan ko ito ng higit kanino man. Ngunit ang damdaming ito ang magpapatuloy sa akin na magsikap. Na maging mas mahusay na bersyon ng aking sarili. Sa wakas, tumulo na rin ang kanyang mga luha. Sinabi niya sa akin,
Hindi ko pa yata nasabi sa iyo. No, sobrang kinaiinisan ko ang iyong pagiging mapagmataas. Pinapayuhan kitang huwag kang maging mabait sa akin ng ganito. Baka isang araw, maging kalaban mo ako. Tumayo siya, yumuko at tiningnan ako. Ang kumikinang na chandelier sa itaas niya. Lahat ng kanyang ekspresyon ay kitang-kita. Ngumiti siya sa akin. Ngayon, tinuruan mo ako ng napakaraming bagay. Tuturuan din kita ng isang leksyon. May mga taong tulad ko na parang asong ligaw. Hindi kayang paamuin. Pagkatapos ng araw na iyon, naglaho si Luis. Sinabi ko kay Isabela ang tungkol sa pagkapasa ni Luis sa kolehiyo. Ngumiti siya, tila natutuwa para sa kanya. Nabagbago ko ba ang kapalaran ng isang binatilyo? Ngumiti ako at tumango. Kami ni Isabela ay nakapasa sa iba't ibang universidad. Ngunit swerteng nasa iisang lungsod pa rin. At nasa iisang university belt pa nga. Pagpasok pa lang sa dormitoryo. Habang nakikipagkilala sa ibang mga kasama sa silid. May kasama sa silid na namangha sa aming pagiging magkababata ni Isabela. Hinahangaan nila ang matatag na relasyon namin ni Isabela. Sabihin mang matatag, mas tamang sabihing naging natural na ugali. Kami ni Isabela ay aking magkasama mula pagkabata. Sa edad na nagsisimula palang umibig. Kami na ang pinakabagay na pares sa mata ng lahat. Kahit ang aming mga magulang ay maaga nang nagplano ng aming kinabukasan ni Isabela. Ang aming pagsasama ay tila natural na mangyayari. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan. Magpapakasal kami sa loob ng 2 o 3 taon pagkatapos ng kolehiyo. Susunod siya sa plano ni Tito, ama ni Isa, na pamahalaan ang kumpanya. Ako rin ay matututong humawak ng negosyo ng aming pamilya. Lahat ng ito ay natural na mangyayari. Ang hindi inaasahan ay lumitaw sa huling semestre ng ika-4 na taon sa kolehiyo. Sa pagitan namin ni Isabela, wala pang kailanmang namagitang ibang tao. Pareho kaming may malakas na sense of boundaries at kalinisan. Ayon sa kasama ko sa silid, kami ni Isabela ay mga pure love warriors na may hitsurang hindi akma. Gayunpaman, pag-uwi ko noong huling semestre ng ika-4 na taon, bigla akong nakaramdam ng pagkalito. Ang pagkalitong ito ay nagmula sa isang pag-uusap sa pagitan ng aming pamilya at pamilya ni Isabela. Malapit na kaming magtapos ni Isabela. Nagtipon ng 2 pamilya para pag-usapan kung dapat ba kaming mag-aral sa ibang bansa o umuwi para pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Pagkatapos mapag-usapan, hindi ko alam kung paano. Napunta ang usapan sa pagpapakasal namin ni Isabela. Noong una, biro lang ito ng mga nakatatanda. Ngunit may nakatagong plano para sa aming kinabukasan. Sabi ng nanay ni Isabela, huwag na kayong mag-abroad. Mas mabuti kung pagkatapos ng 1 taon mula graduation. Maghanda na kaming magpakasal ni Isabela. Tapos, 1 taon pagkatapos, magkakaroon na kami ng isang cute na sanggol. Ayon sa nanay ko, mas mabuti kung 3 anak. 2 lalaki, 1 para sa apelyido ng pamilya Reyes, para pamahalaan ang negosyo nila. 1 para sa apelyido ko, para pamahalaan ang negosyo ng aming pamilya at sa huli. 1 babae para maging bunso. Naaalagaan at mamahalin ng lahat. Nagtawanan ang lahat sa huli. Ang nanay ko at ang nanay ni Isabela ay masayang nag-usap na bukas ng tanghali ay pupunta sa mall para tumingin ng mga damit pambata. Na para bang kasal na kami at may anak na. Hawak ko ang isang lata ng fruit wine. Mag-isa akong pumunta sa hardin. Umupo sa batong upuan at pinagmasdan ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel, rosas, at matingkad na lila ng takip silim ay parang natapon sa isang palet at naghalo-halo. Maya-maya, dumating si Isabela para hanapin ako. Lumingon ako sa kanya. Hindi siya nagsalita. Lumapit at umupo sa tabi ko. Tapos ay marahang nagtanong, anong problema? Nag-alinlangan ako sandali. Natatakot ako. Lumingon siya at tahimik na tumingin sa akin. Nang nag-uusap ang mga nakatatanda, napansin na niyang hindi maganda ang pakiramdam ko. Binigyan niya ako ng oras para mapag-isa. Pagkatapos ay lumapit para alalahanin ako. Palagi siyang maalalahanin. Tiningnan ko ang takip silim. Ang langit na may halo-halong kulay. Kitang-kita na unti-unti nang dumidilim. Ang mga kulay kahel, rosas, at matingkad na lila ay unti-unti na ring nagiging matingkad na asul na parang tinta. Sa malungkot na tono, tinanong ko si Isabela, noon, ako si Miguel, anak ng pamilyang, apelyido mo. Pagkalipas ng 1 taon, asawa mo na ako, si Ginoong Miguel.
Pagkalipas ng isa pang taon, ama na ako ng mga anak natin. Lumingon ako sa kanya. Nagtanong na may kaunting lungkot. Pero Isabela, sino ba talaga ako? Medyo natatakot ako. Bumaba siya sa batong upuan. Lumuhad sa harap ko. Tumingala sa akin. Sa liwanag ng takip silim, kumikinang ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ko. Malambing na sinabi, kung ayaw mo munang magpakasal, hindi tayo magpapakasal. Kung ayaw mo munang magkaanak, hindi tayo magkakaanak. Sabay nating hahanapin ang sagot. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ang agam-agam sa puso ko ay unti-unting nawala. Naiintindihan ako ni Isabela. Nabuhay ako ayon sa inaasahan ng lahat sa loob ng mahigit 20 taon. Ayokong tanggapin ang ganitong malinaw at maayos na pagkakaayos. Ang natitirang bahagi ng buhay ko ay lilipas lang sa pag-aalaga ng asawa at anak. Ang natitirang ilang dekada ng buhay. Tinitingnan ko ngayon ang natitirang bahagi ng buhay ko. Nakikita kong halos mula pa noong teenager ako ay naayos na ang landas ko hanggang sa pagtanda. Nakakaramdam ako ng desperasyon. Mabilis na lumipas ang panahon. Nang magtapos kami sa ika-4 na taon ng kolehiyo, nagplano kami ni Isabela ng graduation trip sa Africa. Bago umalis, biglang nagkaproblema ang isang negosyo ng pamilya Reyes. Umaasa si Tito, ama ni Isa, na samantalahin ni Isabela ang pagkakataong ito para masanay. Kahit manatili ako sa bansa, wala akong maitutulong. Isa pa, nakabok na ang hotel para sa buong biyahe namin. Para hindi masayang, nag-abroad akong mag-isa, kami ni Isabela, at maging si Luis kalaunan. Ay muling nadawit, ang kapalaran naming lahat ay nagbago sa sandaling ito. Iyon nga lang, noong panahong iyon, wala kaming kaalam-alam. Nahulog ang loob ko sa malawak at walang hangganang kapatagan doon. Mula South Africa, Kenya, Zimbabwe hanggang Tanzania, Zambia, minahal ko ang walang katapusang sigla sa lupaing ito. Matagal na panahon pagkatapos, naging alamat ako sa bibig ng lahat ng kaklase. Siyempre, hindi magandang reputasyon. Lahat sila ay nanghinayang para sa akin. Dahil si Miguel, na mahusay sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng graduation, hindi alam kung anong nangyari. Tumakbo sa isang wildlife protection organization sa Africa. At naging isang volunteer na tagapagtanggol ng mga hayop. Hindi matanggap ng mga magulang ko ang desisyong ito. Tinanong nila ako kung ano ang maganda roon. Araw-araw, akyat baba sa bundok, tatawid sa ilog, pagod na pagod. Halos mamatay na. Para saan ba talaga? Sa totoo lang, hindi rin ako masyadong sigurado. Ang alam ko lang, ang bukang liwayway sa talampas doon. Ang malamig at sariwang hangin na parang mahahawakan mo. Nakita ko ang milyon-milyong flamingo, rhino, giraffe, kasama ang mga cheetah, hippo, at leon. Siyempre, nakita ko rin ang mga elepanteng pinutulan ng pangil. Ang mga sungay ng rhino na walang awang pinutol. Pati na ang iba't ibang uri ng hayop na dahil sa poaching at pagpatay ay nakahandusay na mga bangkay sa kapatagan. Sinasabi ng tao na ang tao ang pinakamataas sa lahat ng nilalang. Ngunit nararamdaman kong ito ay isang napaka-idealistikong paraan ng pagsasabi. Ang may-ari ng mundo ay hindi lang tao, daan-daang milyong nilalang ang namumuhay sa iisang planeta ngunit walang habas na pinapatay ng tao dahil sa mga kagamitan, teknolohiya, at sibilisasyon. Nakita ko na ang mga elepanteng matagal na nakatayo sa tabi ng bangkay ng kanilang anak. Ayaw umalis. Nakita ko rin ang nag-iisang babaeng leon sa tabi ng bangkay ng lalaking leon na pinatay ng poacher. At ang kanyang malungkot na etenggal. Bago magdesisyong mag-volunteer, nailigtas ko ang isang unggoy na pinagmalupitan ng mga turista. Gumaling ito sa rescue station. Nang bisitahin ko ito bago kami maghiwalay, naglagay ito ng saging sa palad ko at tumingin sa akin ng basang itim na mga mata. Na para bang sinasabing kainin ko. Dahil sa matagal na pang-aabuso at gutom. Halos wala itong pagkain, kapag mayroon. Agad itong kinakain. Ang saging na ito ay itinago niya. Naghintay siya sa akin. Hindi ko mailarawan ang pagkamangha ko noon. Kumpara sa komplikasyon ng tao. Ang mga hayop ay tila mas prangka. Mas tapat. Sa sandaling iyon mismo, ginawa ko ang biglaang desisyong ito. Nang ang kaisipang ito ay kumukulo sa bawat hibla ng aking katawan. Naramdaman kong parang nararanasan ko ang kahulugan ng buhay. Gusto kong gawin ang mga bagay na gusto ko, kung gusto ko. Gagawin ko. Siyempre, maraming tumutol dito.
Ngunit si Isabela ang tumayo laban sa lahat. Sinabi niya sa akin, basta gusto mo, gawin mo. Napilitang pansamantalang sumang-ayon ang pamilya ko. Ngunit sa pagsang-ayon na ito, malaking bahagi ang dahil sa iniisip nilang pansamantala lang ang interes ko. Sa ikatlong buwan ko bilang volunteer, hindi na natiis ng pamilya ko. Hindi nila inaasahan na magtatagal ako ng ganito. Marahil iniisip nilang hindi ko kakayanin ang hirap. At mabilis akong magsisisi at babalik. Kami ni Isabela ay nagsimula ng aming unang long-distance relationship. Mula nang ipanganak, pagkatapos ng graduation ni Isabela, nagsimula na siyang unti-unting pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Sa panahong pinakaabala siya, ako naman ay abala sa malawak na kapatagan. Hindi palaging may signal doon, may pagkakataon lang kaming mag-video call. Sa hating gabi, kapag tahimik na ang lahat, minsan, habang nag-uusap kami, nakakatulog na ako sa sobrang pagod. Pagkagising ko, makikita kong yakap niya ang telepono sa kabilang linya. Tulog na rin, ngunit walang gustong magpatay ng video. Paminsan-minsan, maingat niyang tinatanong kung may kailangan akong idagdag. Tapos ay ipapadala niya ito sa akin mula sa mahigit 10,000 kilometrong layo. Noong ika-4 na buwan, sa gitna ng kanyang abalang schedule, lumipad si Isabela sa Serengeti para hanapin ako. Marami siyang dinala. Sa ilalim ng takip silim, mahigpit kaming nagyakapan. Binuhat ko siya. Umikot sa kinatatayuan. Isinandal niya ang mukha sa dibdib ko. Tahimik na pinakikinggan ang tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon, parang tumahimik ang buong mundo. Marahang nagtanong si Isabela, Miguel, masaya ka ba? Marahan akong sumagot, oo. Dinala ko siya para makita ang mga hayop na inaalagaan ko. Isang makulay na cuckoo bird ang lumipad at dumapo sa balikat ko. Ang asul-lilang balahibo nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Inikiling ng ibon ang ulo at mausisang pinagmasdan si Isabela sa tabi ko. Tahimik akong hindi gumalaw. Natatakot na baka matakot ito at lumipad palayo. Napakababa rin ng boses ni Isabela. Huminga siya ng malalim at nagtanong, pwede ko ba siyang hawakan? Marahan akong sumagot, oo. Maingat niyang iniunat ang kamay. Nang malapit na sa makulay na cuckoo bird, huminto siya. Tiningnan siya ng ibon. Pagkatapos ay iniunat ang leeg. Inikiling ang ulo. At ginamit ang tuka para kuskusin ang dulo ng kanyang daliri. Hindi pa man nailalabas ni Isabela ang tunog ng masayang pagkagulat. Ibinuka na ng ibon ang mga pakpak. At sa isang iglap ay lumipad na. Sinundan siya ng tingin ni Isabela hanggang sa mawala siya sa paningin. Lumingon siya sa akin. Bumantong hininga. At marahang sinabi, sa totoo lang, kahit palagi kitang sinusuportahan, hindi ko talaga naiintindihan kung bakit mo ginawa ang pagpiling ito. Pero ngayon, medyo naiintindihan ko na. Tumawa ako at nagtanong, sa pagdating mo dito, may sinabi ba ang mga magulang ko? Kalmado ang kanyang ekspresyon. Walang kakaibang nakikita. Nanatili si Isabela sa akin ng 1 linggo. Ngunit marami siyang trabaho sa bansa. Hindi siya maaaring magtagal. Dinala ko siya sa Zanzibar para magbakasyon ng 2 araw. Sa huli, lumipad siya pabalik mula sa Zanzibar. Bago kami maghiwalay, puno ng pananabik ang puso ko. Marahan niyang hinaplos ang ulo ko at sinabi, palagi akong nandito. Nalaman ko lang kalaunan na ang biyaheng ito niya ay sa utos pala ng nanay ko. Umaasa si nanay na mauuwi ako ni Isabela. Gayunpaman, pagbalik ni Isabela, sinabi niya kay nanay, mukhang napakasaya ni Miguel. Hindi natin maaaring agawin ang kanyang kaligayahan. Bumantong hininga si nanay sa kabilang linya. Medyo malungkot na sinabi sa akin. Sa tingin mo ba ayaw kong gawin mo ang gusto mo? Huminto siya. Hindi tinapos ang sasabihin. Tapos ay nagpatuloy. Si Isa ay mabuting bata. Ngayon, long distance kayo. Alam mo ba kung gaano karaming lalaki sa paligid niya ang nakatingin sa kanya nang may pagnanasa? Mabuting bata siya. 1 taon, 2 taon, kahit 3 taon. Naniniwala akong magiging tapat siya sa iyo. Ngunit Miguel, ang distansya ang pinakamalaking kalaban ng pag-ibig. Natigilan ako pagkarinig noon. Para bang patunayan ang sinabing iyon. Nagkaroon ng problema si Isabela. Noong panahong iyon, sobrang abala ako sa pagtatatag ng isang rescue foundation kasama ang ilang kaibigang may kaparehong adhikain. Kaya matagal na kaming hindi nag-uusap ni Isabela. Pagkatapos, nakatanggap kami ng sertipiko ng parangal mula sa lokal na pamahalaan. Nang matanggap ang sertipiko,
Masaya ko itong ipinadala kay Isabela. Ngunit matagal na walang tugon. Noong panahong iyon, inisip kong baka abala siya. Hanggang gabi, hindi pa rin siya sumasagot. Naramdaman kong may mali. Tumawag ako kay nanay. Sabi ni nanay, na aksidente si Isa sa kotse. Kalahating buwan na, natatakot siyang mag-alala ka, kaya hindi niya kami pinayagang sabihin sa iyo. Hawak ko ang telepono, nakatayo sa kapatagan, unti-unting nanlalamig, parang umiikot ang buong mundo. Nagpatuloy si nanay, bali lang ang braso at binti. Ang mga sumunod niyang sinabi, wala na akong narinig, pinatay ko ang telepono. Agad akong nag-check ng pinakamalapit na flight. Naramdaman kong sobrang kalmado ako. Kalmadong nag-book ng flight. Kalmadong bumalik para mag-impake. Tapos ay hinanap ang kaibigan ko para ihatid ako sa airport. Sa airport, nakatanggap ako ng tawag mula kay Isabela. Pilit niyang pinapakalma ang boses. Kung dati, marahil ay hindi ko mapapansin. Ngunit ngayon, naririnig ko ang panghihina sa kanyang boses. Miguel, tinawag niya ang pangalan ko. Sumagot ako ng, oo, tapos ay nagtanong. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Biglang natahimik ang kabilang linya. Bukas na ako darating. Sabi ko, Isabela, sa pagkakataong ito, malakas siyang nagsalita. Sige, magpapadala ako ng susando sa iyo. Pagkatapos patayin ang telepono, napansin kong nanginginig ang kamay ko. Huminga ako ng malalim. Sinabihan ng sarili kong kumalma. Balak ko sanang matulog sa eroplano. Ngunit dahil puno ng pag-aalala, paano ako makakatulog? Ganoon lang, gising hanggang sa makarating. Pagkababa ng eroplano, nakita ko ang taong pinadala ni Isabela para sunduin ako. Hindi ko inaasahan na si Luis pala iyon. Ito ang unang pagkikita namin ni Luis pagkatapos ng maraming taon. Sa totoo lang, pagkababa ko pa lang ng eroplano, hindi ko siya nakilala. Malaki na ang ipinagbago niya. Ang kanyang buhok na kulay kastanyes ay hindi na tulad ng dati. Tuyot at kulang sa nutrisyon. Mas matipuno na rin siya. Parang bago ang buong katawan. Ngunit ang pinakamalinaw na pagbabago ay ang kanyang kilos at tindig. Si Luis noon, kahit tahimik, ay palaging may pagkailang. Ngayon, natural at komportable siyang nakatayo sa waiting area. Ngumingiti sa akin sa gitna ng maraming tao. Itinaas ang kamay para senadoryasan ako. Hindi malakas ang boses ngunit malinaw na tinawag. Miguel. Noong una, inakala ko lang siyang bagong assistant ni Isabela. Hanggang sa kinuha niya ang malita ko. Ngumiti ng malapad. At nagtanong, hindi mo ako nakilala? No. Tiningnan ko siya ulit. Ngumiti siya. Diretsyong nakatingin sa mga mata ko. Na parang mausisa sa reaksyon ko. Pinagmasdan akong mabuti at sinabing, ako si Luis. Bahagya lang akong nagulat. Tapos ay mabilis na magalang na ngumiti at sumagot. Matagal na tayong hindi nagkita. Tinitigan niya ako ng 2 segundo. Tapos ay ibinaling ang tingin at sinabing, oo, matagal na, dahil mabigat ang dibdib ko. Wala akong ganang makipagkwentuhan tungkol sa nakaraan. Kaya sinabihan ko si Luis na dalhin muna ako sa ospital. Papunta sa ospital, marahil ay napansin niya ang pag-aalala ko kaya sinabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Nakakalakad na si Isa. Pahinga lang ng konti pa. Gagaling na siya. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Napakakaiba. Ang kurba ng kanyang ngiti pati na ang magalang at formal na kilos. Bakit parang pamilyar? Tamang-tama. Ipinaliwanag niya sa akin ang ilang bagay na napalampas ko sa mga nakaraang taon. Nakilala ko si Isa 1 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, nag-apply ako para sa posisyon ng assistant. Si Isa. Tulad mo, hindi rin ako nakilala. Ngumiti siya at nagpatuloy. Hindi na nga niya maalala ang pangalan ko. Noong ibinigay niya sa akin ang job offer, ngumiti ako at tinanong siya, naaalala mo pa ba si Luis? Ang mahirap na estudyanteng tinulungan mo noong high school. Ang alaalang ito ay tila nagpasaya sa kanya. Bahagya siyang ngumiti. Ang ngiti sa gilid ng kanyang labi ay malambot at puno ng alaala. Ang dulo ng kanyang mga mata at kilay ay may ngiti na parang hindi mapigilan. Dapat nakita mo ang ekspresyon niya noon. Kung hindi lang ako natatakot na masira ang kontrata. Marahil ay gusto na niyang kanselahin agad ang job offer. Huminto ako sandali. Tiningnan siya sa rearview mirror. Sa wakas, naintindihan ko kung saan nagmumula ang hindi maipaliwanag na pamilyar na pakiramdam sa kanya. Napakakamukha niya ako noon. Mula kilos hanggang tindig.
Pati na ang ritmo ng pagsasalita at ang kurba ng ngiti. Ginaya niya ng napaka-eksakto ang ako noong high school. Hindi ko alam kung bakit. Bigla akong nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. At nalungkot din para sa kanya. Naalala ko maraming taon na ang nakalipas. Para siyang isang parkupino na nakatalikod sa ilaw at sinabi sa akin, Miguel, darating ang araw na magiging kalaban mo ako. Ang itsura niya noong taon na iyon, binati ko ang kanyang bagong buhay. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya ngayon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sumandal sa upuan para magpahinga. Tiningnan ako ni Luis sa rearview mirror. Tapos ay hindi na nagsalita pa. Pagpasok ko sa silid ng ospital, nakahiga pa rin si Isabela sa kama. Nakaharap sa computer. Tila may video conference. Narinig ko ang boses ng empleyado na nag-uulat ng trabaho sa kabilang dulo ng computer. Tumingala si Isabela at nakita ako. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Hinintay niyang matapos ang kausap. Tapos ay pinutol ang usapan. May gagawin lang ako. Mamaya na kita babalikan. Pagkatapos patayin ang video, isinara niya ang computer. Tumingin sa akin. Ang ngiti ay tulad pa rin ng dati. Biglang kumirat ang ilong ko. Ang kanyang mga kamay at paa ay parehong nakakast. At may mga pasa pa sa mukha na hindi pa nawawala. Lumapit ako. Nakahiga siyang patagilid sa kama. Noong panahong iyon, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pumasok si Luis mula sa likuran ko. Kitang-kita na sanay na siya rito. Itinaas niya ang ulunan ng kama. Pumunta sa isang tabi. Tiningnan ang basong nakalagay sa ulunan ng kama. Tapos ay nagsalin ng kalahating basong tubig mula sa pitchel para kay Isabela. Sa huli, tiningnan ang gamot sa bedside table. Kumuha ng 3 uri, at iniabot kay Isabela. Sanay na kinuha ni Isabela ang gamot. Ang eksenang ito, sa loob ng kalahating buwan niyang pananatili sa ospital, ay siguradong hindi mabilang na beses nang nangyari kaya't napaka-natural na nila. Pagkatapos uminom ng gamot ni Isabela, tumingala si Luis sa akin. Parang isang mapagpakumbabang host na bahagyang ngumiti sa akin. Tapos ay nagtanong, Miguel, gusto mo ng prutas? Hindi pa ako nakakasagot. Magalang at may distansyang sinabi ni Isabela. Umuwi ka na muna sa kumpanya. Tiningnan ako ni Luis. Tapos ay yumuko at lumabas. Nag-usap kami ni Isabela sandali. Mahigit 30 oras akong nagbiyahe sa eroplano. Pagkababa ay nagmamadali akong pumunta rito. Ngayon lang, nang makita siyang ligtas, saka lang ako nakampante. Nakayukyuk ako sa tabi ng kama ni Isabela. Nag-usap kami ng nag-usap. Hindi na malayang nakatulog na pala ako. Pagkagising ko, nakatingin pa rin sa akin si Isabela. Nakapatong sa akin ang kanyang jacket. Hawak pa rin niya ang kamay ko. Medyo nahiya akong tumingin sa kanya. Isabela, balak kong umuwi na dito. Medyo nagulat si Isabela. Hindi mo kailangang gawin yan para sa akin. Kung iyan ang gusto mong gawin, alam mong palagi kitang susuportahan. Natawa ako. Saan ka ba napunta? Syempre hindi ko iiwan ang gusto ko. Nagtayo ako ng Animal Rescue Foundation. Ang fundraising ay nangangailangan ng taong nasa bansa para mag-promote. Hindi ko kailanman iiwan ang mahal ko. Hindi ko rin pababayaan ang mga hayop na iyon. Nakahanap lang ako ng ibang paraan para maisakatuparan ang pangarap. Isabela, sino ang nagsabing kailangang manatili sa Africa para mailigtas ang mga hayop na iyon? Natulala si Isabela habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Nagpatuloy. Palagi akong nagsisikap. Isa, napakabuti mo. Ang gusto kong gawin at ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailanman nagkasalungat. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong medyo namula ang mga mata ni Isabela. Diretsyong nakatingin siya sa akin. Biglang ngumiti. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Mananatili muna ako rito. Kailangan pa ni Isabela ng pahinga. Naghahanda na rin akong umuwi para mag-ayos. Paglabas ko ng silid ng ospital, nagulat akong makita si Luis na nakaupo pa rin sa mahabang upuan sa labas ng pinto. Hindi ko alam kung gaano karami sa mga sinabi sa loob ng silid ang narinig niya. Sa sandaling ito, wala siyang ekspresyon. Tumingala siya sa akin at sinabing, sabay tayong kumain. Tiningnan niya ang ekspresyon ko at dinagdagan pa. Ituring mo na lang na bayad sa pagkain natin noon. Inimbitahan ako ni Luis na kumain ng steak. Napakabihasa niya. Ang kutsilyo ay hindi na lumilikha ng nakakabinging ingay sa plato. Nakapag-adjust siya ng maayos sa komplikadong mundong ito.
Mas maayos pa kaysa sa inaakala ko. Ngunit alam kong hindi lang simpleng gusto niya akong imbitahan kumain. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay marahan siyang nagsalita. Ang tono ay lubos na naiiba sa puno ng panunuya sa sarili noong nasa silid ng ospital. Noong high school, para akong daga sa imburnal. Palihim kang pinagmamasdan. Sobrang hinahangaan kita. Pero natural na may inferiority complex ako. Noong kolehiyo, inalala ko ang iyong mga kilos at gawi. Unti-unti kitang ginaya hanggang sa maging isang clumsy na kopya. Tumingala si Luis at ngumiti sa akin. Gusto kong magbago. Gusto kong maging mahusay. Kahit na ang tindig lang kapag nakikipag-usap sa iba. Ang kilos na may 3 bahaging anino mo ay ayos na. Palagi akong nagsisikap na mapalapit sa iyo. Pero pagkatapos, sinabi nilang lahat na nabaliw ka na. Tumakbo ng libu-libong milya papunta sa mahirap na Africa. Para maging isang volunteer na tagapagtanggol ng mga hayop. Noong panahong iyon, nag-aalala akong nabaliw ka. Pero naramdaman ko ring ito ay isang magandang pagkakataon. Lumapit ako kay Isabela. Malaki na ang ipinagbago ko. Pilit kong inisip na makakalapit ako sa kanya. Narinig mo na ba ang kantang Electric Bulb? May isang linya doon na. Sinasadya kong maging electric bulb na iyon. Kapag kayong dalawa ay tapos na. Hindi mahirap lumabas sa entablado. Inaamin kong isa akong hamak na taong gustong sumingit. Handa akong maging pangatlong tao na isusumpa ng lahat. Basta't tingnan lang ako ni Isabela. Nang sabihin niya ito, muli siyang ngumiti ng may panunuya. Ngunit kahit anong pahiwatig ko, kasama na laging nariyan kapag tinawag. Aalis kapag sinabihan. Hindi niya ako pinapansin. Hindi ko alam kung saan nagmumula ang matatag na pagpili at tiwala ninyong dalawa. Kaya lalo kitang kinaiinisan. Tahimik akong nakikinig. Hindi siya pinutol. Dahil natuklasan ko na ang bagay na inaasam-asam ko ngunit hindi ko maabot. Handang ipagpalit ang lahat sa buhay para makamit. Ay basta mo nalang binitawan para sa isang grupo ng mga hayop na hindi mo kaano-ano at walang kaugnayan. Alam mo ba kung paano naaksidente si Isabela sa kotse? Ilang buwan siyang puyat gabi-gabi para asikasuhin ang trabaho. Para lang makapaglaan ng isang buwang bakasyon para pumunta sa Africa at makasama ka. Sa huli, sinabi niya, kung may pagkakataon, isama mo akong tumingin. Gusto kong makita ang kapatagang pinoprotektahan mo. Sinasabi nilang lahat na katawa-tawa ang pinoprotektahan mo. Gusto kong makita kung sa anong katawa-tawa ako natalo. Tiningnan ko siya. Bigla siyang ngumiti. Ang ngiti ay hindi na sinasadyang gayahin ang anino ko. Mukhang siya na sa alaala ko. Mapanuya at matalim. Nararamdaman mo bang napakakapal ng mukha ko na hayagang humiling sa iyo ng ganito? Marahan niyang sinabi. Utang mo rin yan sa akin. Inalagaan ko si Isabela ng mahigit kalahating buwan. Ituring mo na lang na bayad utang sa akin. Matagal na panahon pagkatapos. Palagi kong iniisip kung ang desisyon ni Luis na sumama sa akin sa Africa ay swerte ba o kamalasan para sa kanya. Pagkatapos makumpirmang walang malubhang problema si Isabela, naghanda akong lumipad pabalik sa Africa para ayusin ang ilang natitirang problema sa trabaho ng foundation. Nagkataon din, pagkatapos makumpleto ang huling trabaho, nagpasya akong pumunta sa Virunga National Park sa Congo. Ito ang unang ecological reserve sa Africa. Sa 2 milyong ektaryang parke na ito, mayroong mahigit 2.000 uri ng halaman, mahigit 700 uri ng ibon, at 218 uri ng mammal. Ngunit sa halos 20 taon, ang matagal na digmaang sibil sa Rwanda ay ginawang impyerno ang dating paraiso ng mga hayop at halaman. Ang mga armadong grupo ay nagnanakaw ng mga hayop at halaman sa buong parke. Mula 1996, mahigit 152 park rangers ang napatay. Sa mga nakaraang taon, dahil sa mahigpit na proteksyon, ang ganitong poaching ay napakadalang na, at hindi na hayagang lumilitaw sa araw. Si Luis ay nagpumilit na sumama sa akin. Hindi ko alam kung ito ba ay tadhana. Kami ni Luis ay naipit sa isang pamamaril. Nang isang bala mula sa poacher ang tumama sa amin. Itinulak ako ni Luis sa lupa. Ang balang iyon ay tumama sa kanyang tiyan. Mabilis na umagos ang dugo. Nakahiga siyang diretso sa lupa. Nakatingin sa langit. Ang mga luha ay dumadaloy sa gilid ng kanyang mga mata. Sa huli, tiningnan niya ako. Mamamatay na ba ako? Habang ginagamot ko siya at tinatalian ng sugat. Habang kinokontak ang team na hindi kalayuan. Kalmado kong sinabi,
Ang Africa ay may mahigpit na regulasyon sa poaching. Ang mga kalat-kalat na poacher na ito ay walang regular na baril at bala. Lahat ay gawa-gawa lang. Ang pinsala sa taong magagamot agad ay hindi nakamamatay. Ngunit kung hindi niya ako itinulak, ang balang iyon ay nakatutok sa ulo ko. At kahit magamot, marahil ay magiging comatose ako o mapaparalisa. Ngunit marahil ay inisip ni Luis na niloloko ko lang siya para aliwin siya. Bago mawalan ng malay, ngumiti siya at sinabi sa akin, "Mabuti na rin to. Minahal ko si Isabela. Pero ngayon, wala na akong utang sa iyo." Kinagabihan, nang magkamalay si Luis at nagpapatransfusion sa ospital, nakatingin siya sa dextrose bag nang walang imik. Umupo ako sa tabi ng kanyang kama. Tila sinira na niya ang lahat. Tuluyan ng binitawan ng pagkukunwari at pagpapanggap na malakas. Malamig siyang nagsalita sa akin. "Ang mga nangyari ngayon, ang mga sinabi ko sa iyo, pwede bang ituring na hindi nangyari?" Ngumiti ako. Iniabot sa kanya ang mansanas. "Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Paano ito maituturing na hindi nangyari?" Mukha siyang mas gugustuhin pang mamatay. Ang itsurang ito niya ay mas totoo kaysa anumang oras. Sa huli, sinabi niya sa akin, "Alam mo ba kung bakit kinaiinisan kita? Dahil palagi kong nararamdaman na napaka-ipokrito mo." Tapos ay inikat niya ang mata. Pati ngayon, pagkaraan ng mahabang sandali, tahimik siyang nagdagdag. "Pero nagpapasalamat ako. Ikaw at si Isabela, pareho ninyong binigyan ako ng bagong buhay. Mabubuhay ako ng sarili kong buhay. Miguel, hindi na kita gagayahin. Ako ay ako. Si Luis, magaling din ako." Inilagay ko ang mansanas sa kanyang kamay. Seryoso akong tumango. "Palagi kang magaling." Ang batang lalaki mula sa kabundukan na naglakbay ng libu-libong milya. Tumawid ng bundok at ilog para makapasa sa provincial high school. Si Luis, ang batang lalaki na may bitbit na 2 malalaking bayong, na lumitaw sa harap namin ni Isabela. Si Luis, ay parehong napakagaling. Natawa siya. Ipinikit ang mga mata para magpahinga. Marahan kong isinara ang pinto ng silid ng ospital. Narinig ni Isabela ang balita at nakaupo sa pasilyo. Gamit ang bibig para tanungin ako. "Ayos na ba?" Tumango ako sa kanya. Huminga siya ng maluwag. Tapos ay nag-aalalang tumingin sa akin. Marahil ay natatakot siyang mawala ako. Nakatayo ako sa harap ng silid ng ospital ni Luis. Nakatingin sa kanya. Iniisip kong napakabuti ng tadhana sa aming tatlo. Maraming taon na ang nakalipas. Iniligtas ni Isabela si Luis. Maraming taon pagkatapos, ang fairy tale na ito ay nagkatotoo. Iniligtas naman niya ako at si Isabela. Sino ang magsasabing hindi ito isang napakagandang fairy tale ng kaligtasan?